Yung pinakamalaking kinita mo sa isang buwan, magkano? Million po. So, nakabawi ba kayo nung panahon? Hindi naman po ganong kabawi kasi pandemic tas nag-Ulysses na baha po ako. Yung pandemic po, laglag po talaga kasi wala talaga yun. Di ka makabenta ng kahit anong bags or something. Videos that will make you wealthy and debt-free. Siya po isang negosyante mula sa Marikina. Let us welcome to our show si Miss Marivic Deguan. Kumusta ang buhay ninyo nung kayo ay nagsisimula, nung kayo bata pa? Laki po ako sa mahirap na pamilya. Nanay lang po yung nagwo-work sa amin. Sinabi mo na medyo kapos kayo nung bata kayo. Yes. Anong trabaho ni Papa at Mama noong panahon na yun? Broken family po. Ah, Si nanay lang po yung nagwo-work para sa aming tatlo. So para mapatapos po kami mag-aral, nanay ko lang po yung nagsikap. anong trabaho ni nanay? Gumagawa po siya ng bags. Tapos at the same time po, pagkatapos niya po from 6 to 4 p.m., nagagawa po siya ng bag, yung bag Trabaho, maker po. sa Opo. trabaho, sa may Marikina rin. Yes po. After po nun, meron po siyang another extra na work Ano? from 5 po. Nagkakashare po siya. Siya po yung mawak po nung Oo, ng koleksyon. Opo. Oo. Pero doon mo makikita talaga, no, grabe, yung dedikasyon. Imagine mo, anong oras siya nag-umpisa sa umaga? 6 po. Alas 6. Yes. Pero si nanay pa rin nagluluto, lahat, di ba? Lahat po. Batila ba? Ikaw, Marivic, nung bata ka, ano hindi mo makalimutan na kahirapan na dinanas? To the point po yung isang itlog. Tapos ilulutuin po namin siyang parang pancake. Oh, Tapos hatiin namin yun sa 8. Kasi po, di ba kami magkapatid, tapos meron din po kasi kaming nakatira na kamag-anak namin before. So yung experience po is totally different sa mga na-experience ng mga kabataan ngayon. paano kayo nakaahon? Paano naman kayo nagpalit ng buhay niyo? Nung po kasing bata pa ako, kahit na elementary pa lang po ako, nagtitinda na po ako. Umaga or hapon, nagtitinda po ako ng parang mga gulaman, sago, halo-halo. Tapos pag hapon na po, ihaw-ihaw yung barbecue. Si nanay po, tinutulungan niya lang po kami mag-marinate kasi di ba po nagwo-work po siya. So magkano nabebenta mo yung pagbenta ng mga ganun? Mga 85 o 100 pesos. A day. Opo. Sa 85 pa, magkano naman kinikita? Kalahati po siya. Kalahati. Opo. So magkano nabaon mo doon? Hindi ko po siya binabaon. So anong ginagawa? Tinatago ko po siya. Yung kung ano po yung makita kong yung bote, hinulog ko po siya doon kasi iyon din po yung pinambibili ko uli kinabukasan ng pantinda ko po uli. So kumbaga, bawat ano po, nire-recycle ko po yung kinikita ko. Kasi po si nanay po, may allotted na po siya sa amin. That time, I think 10 or 20 pesos na baon. Hindi po namin siya naubos kasi pinagbabaon niya naman po kami ng kanin. Okay, okay. So, kung hindi po namin siya naubos, iniipon po namin yan. Doon po nag-start yung pangbili ko ng pang tinda-tinda. Nakapagsimula pa nga po ako yung parang mini tindahan, yung grocery mini. So ilang taong ka noon? 12 years old? Hanggang kailan mo ginawa yun? Tuloy-tuloy na po yun eh. Kahit po nakatapos ako mag-aral at nakapag-work po ako, nagbebenta pa rin po ako. Nung nag-ipon ka, di ba? Siyempre sinabi mo, di mo namamalayan, naglalagay ka ng Opo. pera sa ano. Nung binuksan mo siya, nung unang pesos, siyempre binilang mo yun. Nung binilang mo, magkano po ang naipon mo? Parang ano po, parang mga 200 something po. 200 pesos? Pero malaki na O, po siya eh. Kasi kaya nga. sabi ko nabibili eh. Anong unang ginawa mo sa 200 pesos? Ayun po, pinambili ko po ng baboy, pang barbecue. So po. pinuhunan mo, ibinabalik Yes mo ulit. po. Hindi ka ba natukso nun? Siyempre naman, di ba? Gusto mo na reward sarili Ano mo. po, nung bata po ako, hindi, wala pong ganon. Di ba po, alimbawa nakatapos na po ako mag-aral. Ano, college? Yes po, lahat po kami tapos ng college. Si nanay lang. Si nanay lang. Meron lang po ako yung isang ate na tumigil siya 1 year kasi nga po, 3 kami, di ba, sabay-sabay. Tapos after nun, sabi ni nanay, sige, ituloy mo. Kasi yun lang daw yung kayamanan na ibibigay niya sa amin. Dahil di naman daw po kami mayaman. Yung pag-aaral daw po kasi daw, hindi daw po yun mananakaw. Yun po yung sinabi niya before. Po kasi ako yung nag-working student ako sa Jollibee, tapos Okay. nag-aaral po ako. Kaya si nanay, hindi siya napahirapan magpa-aral sa akin. Kasi po yung kita ko, yun po yung allowance. po. Tapos nang nakatapos na po ako, nakapag-work ako sa Quezon City, nagninegosyo pa rin ako. Grabe, nung galing. Nagtitinda po ako ng mga t-shirt doon sa mga politician. Dahil mahirap lang po kami, diba? Sabi namin, gusto namin maayos yung bahay namin. Kasi dumarating yung point na pag umulan sa labas, umuulan din May sa akin. waterfall. Oo. Tumutulog din Ramdam po na yung ramdam ulan. ko yun. Yes.
Doon po pumunta yung point na mangarap at the same time na mangangarap ka lang ba pero wala kang gagawin, di ka mag-iipon. So nung na-adapt ko po yung nung bata ako na yung nakaipon ako ng sweldo na meron akong naging negosyo, sabi ko ma-adapt ko siya uli na kahit na nagwo-work na ako, pwede ko pa rin siyang magamit, mag-ipon, tas mapang negosyo. Which is ayan po yung nangyari sa akin. Ayan po yung naging journey in life ko ngayon. Wow, wow. From wala, na kumita ng konti, pwede bang magtanong, yung pinakamalaking kinita mo sa isang buwan, magkano? Million po. Okay, millions ang kinita na niya no, sa isang buwan. Ang question, paano mo nagawa yan, Marivic? Paano mo nagawa? Kasi sinabi mo kasi last time, empleyado ka pa noon. Even po kasi nagwo-work ako, Bebenta. nag-iisip na po ako parati ng extra na income. Kasi sabi ko po dati, gusto ko pag-reach ng 50, chillax na lang ako. Anong negosyo nga na umpisahan mo? Bags po. Bakit bags? Dati po, gumagawa yung mother ko. Manggagawa siya ng bags. Siyempre, nagkakaedad na po siya, di ba? Hindi na siya pwede. So, sinabi ko po sa kanya, kung gusto mo, mag-subcon tayo. From laborer po, nag-start ka siya. Tapos, nagpunta po kami sa subcon. Kumukuha na po kami ng mga tauhan. After po nung mag-subcon kami, nag-decide po ako na since na may kinikita na po ako dun sa pagtatrabaho ko, tsaka sa subcon, sabi ko, bakit hindi tayo magsarili? Paano kayo nag-umpisa? Ilang makina pinumpisahan nyo at paano lumaki? Isa lang po. Isang makina. Yes, sinanay lang po muna. Tapos Grabe. tinutulungan lang po namin siya kung kami po yung magdidikit, kami po yung magugupit, siya po yung magbubuo, magtatahi. So, nag-start lang po muna kami dun sa isa. Until bumili po kami ng mga second-hand na makina. Before, nung sinanay pa, naging 3. Okay. Nung nagsasubco na po kami, naging 5. Ngayon, medyo madami ng konti. Isa, naging 3. Saan ang galing yung pera at puhunan? Ayun po yung yung nagwo-work ako na ipon ko. Yung kinikita po namin, tsaka yung naipon ko po before, pinag-merge ko po siya. So during that time nung nagsasubcon na kayo nung maliit pa, before, magkano kinikita ni nanay nung siya mag-isa lang? Si nanay po kasi in a week, pag natapos niya yung 150 pieces na bag o hundreds na bags, may mga po yun, 3,000, 4,000 pesos per week po. Oo. Depende po kasi po yun sa tao kung paano ka Paano ka mag-generate ng income mo, paano mo siya matapos. Siyempre, ikaw ay nagsasubcon, may 3,000 si nanay. May kinikita ka ba doon? Meron po. Yung bigay po sa kanya is 50 pesos. Tatanggalin mo po yung 15 pesos. O sa yung 15, more or less 30%. Nung lumaki na po, lumaki na siya, 3 na at 5, naalala mo yung pinakamalaking kinikita mo na on a monthly basis sa pagsasubcon? At siguro po may isa po kasi kami naging project. Siguro po meron po kaming naging noon time na yon ng 15 to 20,000. Mga 10 days po namin ginawa. Pero ngayon, meron ka ng sariling pag-aari ng brand. Paano ka naman nalipat naman sa pagnenegosyo ng sarili na? Nag-apply ako sa bawat company. Isa nga po doon yung malakang mall. Hindi rin po ako nakapasok. Until nakita ko po yung isang brand. Yung Heartstring po. Nung nakita ko po sila, nag-apply po ako sa kanila ng supplier. Okay. As a supplier, Yeah. mag-supply sa kanila ng mga bags. Pumasok po ako doon, hindi ganun kalaki yung capital ko kasi kinita ko lang din naman po yun sa mga pagsasabgon ko. So, anong diskarte mo? Umuulan po ako. Nilakasan ko po yung loob ko kasi parang ito na yung chance kaya sabi ko, Lord, eto na to papasukin ko na to. From 2007, sa kanila lang ako nag-supply until bago mag-pandemic ng 20. Okay lang. So, 2007. So, paano mo nga diniskarte? Siyempre naman, umorder na malaki yun. Wala kang pera. Ano ginawa mo? Nangutang. O, kanino? Doon sa mga supplier ng materyales. Kasi alam po nila na magiging may order. So, nakiusap po ako doon sa mga supplier po ng materyales na kinukuha namin nung kung pwede, utangin po muna nila Ilang ako. days? Ilang days? 90 days. 90 days, ha? Pumayag sila. Yes. Paano naman ang growth ng kanilang PO sa inyo? Bigyan mo ko ng figure. PO, yung purchase order. Sa isang design po, minsan 5,000. Pieces. Opo, 5,000 pieces sa isang design. So, minsan po kasi nagsasample ako sa collection. May backpack na, may body bag, tas may sling bag, ganun po. Mga ilang percent naman ang kinikita mo sa paggawa, di ba? At pagsasubcon, 30% pa rin. Ganun pa rin. Hindi po, mas madami na. Sarili mo na yung pagkakosting eh. Oo. Sarili mo na yung kung nagsasubcon ka before, may benchmark na na ang kailangan mo lang kunin dun is 10 pesos, 15 pesos. Ngayon,
Ngayon po, kung ikaw po yung halimbawa kinosting mo yung isang bag, gusto mong mag-add up ng 50 pesos, iyon po yung magiging So magkano nang kita mo during that time? 40 to 50% na siguro. yes po, possibly po maging ganun. Magkano naman yung kunyari binabayad sa iyo ng heartstring during that time, yung kasagsagan kada buwan Maabot po siya ng minsan 1.5. per month yun? Opo. Nung pumasok ang pandemic, ano nangyari? Yung pandemic po, laglag po talaga. Kasi wala talaga yun. Di ka makabenta ng kahit anong bags or something. Ano yung leksyon na natututunan nyo nung panahon ng pandemic? 3 leksyon yung natutunan kong pandemic. Unang-una, talagang dapat may ipon ka to be able to survive kung ano yung darating na situation. Hindi man siya pandemic, family or medical man siya, may talagang dapat may ipon ka. Pangalawa po, may alternative. Pangatlo po, matuto kang sumunod kung ano yung magiging uso. Yung That trend. party o yung trend for Okay. the particular period. Ang una yung ipon, sinasabi ni Ate Marivic, yung tinatawag na emergency fund. Just in case na humina negosyo mo, na wala ang trabaho mo, meron kang perang itatawid. Number 2, yung sinabi mo kanina na meron kang dapat alternative. Yes. Ano yung alternative mo? Nung particular po, nung time po ng pandemican, gumawa po kami ng mga barrier, yung nauso yung barrier. Bari, yung face, parang gano'n. Opo. Oo. Tapos gumawa din po kami ng face mask. Tapos yung mga natira ko pong materials nung time na yon, ibenta ko po yun para gawing mga yung PPE. PPE. Ayun po. So in other words, naging alternative, chinek mo kung ano yung trend, yun ang ginawa mo. Yes po. So nakabawi ba kayo nung panahon? Hindi naman po ganong kabawi kasi pandemic tas nag-Ulysses na baha po ako. Double, di ba po? Pero laban lang kasi talaga hindi mo po yun mainawasan eh. Kaya sabi namin, ibabalik at ibabalik yung po ng negosyo. Pagkatapos ng pandemic, nag-umpisa na kayo ng sariling brand. 2015 po, nag-branding na kami kasi po nung niyaya po ako ng LGU ng Marikina to join yung yung mga Bazaar. po. Kailangan po kasi doon your own brand. Right now, anong may papayo mo naman sa mga taong katulad mo na dumaan sa hirap, gustong umahon sa buhay? May papayo ko po, lalo na po sa mga kabataan. Hindi ko po sinasabi na mabilis o madaling mag-ipon. Hindi po kasi madali mag-ipon. Mahirap po yan kasi dumarating po yung situation na nakaipon ka, kailangan mong gamitin later on. Pag may naipon po ako at napakailaman ko, ibinabalik ko po siya uli. Kasi ang pinaniniwalaan ko po, ang ipon po can save life in your future. Na-experience ko po yon na kung wala akong ipon during that pandemic, hindi ko maisurvive lahat ng expenses ng pamilya ko kasi maraming sitwasyon po ang nangyari during that pandemic. Iyon po yung tanging mai-advise ko sa inyo na habang bata po kayo, instead na spend nyo yung 5 pesos nyo sa kung anong bagay na hindi importante, ihulog nyo na lang kahit saang box po ba yan. Tapos po sa pagninegosyo naman po, laban lang din po. Lakas lang din po siguro ng loob. Yun lang din po yung naging hawakan para matumago yun. Promote nyo muna yung products nyo kung paano kayo makukontak. Sa mga ka-Chink Positive po, sa lahat po dyan, kung gusto nyo pong mag-avail po ng mga bags ng Azulis Bag, meron po kami. Makikita nyo po yung page ng Azulis Bag Collection sa FB page. Tapos po, kung gusto nyo po, pwede rin po kayong bumisit sa aming factory sa Marikina po. Makikita nyo po yung address sa page namin. At iniimbitahan ko po ang lahat na gustong bumili ng sapatos at bag sa Marikina. Open po ang Shoe Bazaar sa Marikina sa tapat po ng City Hall sa Freedom Park. Maraming salamat, Ate Marivic. Mabuhay ka, isa ka talagang inspirasyon